malaking secret ito, marami ang hindi nagiging successful. You have all the anointing, nandiyan na lahat ang blessings. Kapag hindi nyo nakuha yan dahil dito, tumingin kayo sa sarili nyo. Titingin lagi kay God because He is the source. So kapag tiningnan nyo yung sarili nyo at nawala yung focus kay God, wala na. Doon nagkukos ng distraction sa buhay. Pero kung nakafocus ka kay God, yan ang life, yan ang success, yan ang prosperity, yan ang fullness. So makakita man kayo ng mga bundok, mga sakit, huwag mawawala. Kaya kailangan punuin ang ating utak sa salita ng Diyos. Nasa kamay niyo po yan kung anong dapat niyong gawin. Hayaan na natin kung pinahamak tayo nitong kasama natin, King Siniran, hayaan niyo na po yun. Basta laging nakafocus tayo. Laging pinagpapatawad natin itong mga nakagawang masama sa atin. Dahil pag ganyan, open heaven lagi. Ayaw niyong ma-miss. Gusto niyo laging sensitive kayo sa voice ng Holy Spirit. Kasi kung hindi, hardened heart, hindi niyo na maririnig, hindi niyo magagampanan yung inuutos niya sa inyo. Okay? We would like to thank the friends and partners of Terry Chang Ministries. So, magbibigay lang po ako ng konting history kung gaano ka-espesyal ang tao sa Panginoon at bakit niya ito nilalang. Kasi kung di natin mabavalue ito, hindi natin matatanggap yung fullness. Okay. Alam po natin, sabi sa Genesis 1:1, sabi niya, in the beginning, God created the heavens and the earth. At yung succeeding verses dyan, 25 verses, kinumpleto ni God ang lahat ng kanyang kailangan. From light, tapos nandiyan ng vegetation, sources of light, nandiyan ng animals. Nung kumpleto na siya, umabot siya ng 6th day. Tapos, towards the end of the 6th day, kikreate niya ang man. So nakita natin that the focal point of the entire creation was man. So kinreate ni God lahat para mag-enjoy ang tao dito sa lupa in preparation to eternity. Alam niyo po, itong ginagawa niyo dito sa lupa, yan ang gauge kung anong magiging ranko niyo pagdating sa heaven. May kanya-kanyang ranko yan. From general, colonel, merong captain, lieutenant, at saka sergeant, private. So depende sa fulfillment ng calling nyo ang magiging ranko nyo pagdating doon. So napaka-importante, mga bata pa kayo, ang active pa, ang layo-layo talagang pupuntahan nyo. Grabe. For example, kinukwento ko po kanina kay Pastora Jane, mayroon akong inalagaang isang malaking simbahan sa Hong Kong. Libo-libo po. Pero nung naintindihan nila yung revelation, kasi ang Holy Spirit hindi tayo tatantanan, bigla na lang pong nag-prosper itong church na to. Grabe. Anyway, talagang as in taking dominion sila. As in kino-command. Kailangan iba-back up lagi ng salita ng Diyos. My God shall supply. Diba? So kulang, kailangan kumpleto lagi yung word. Kasi ang word, ang naintindihan ng anghel. Hindi yung basta salita mo lang, money come. Hindi po yun. Ang maintindihan, kasi ang mga anghel ang magbi-minister sa atin to give us the desires of our hearts. Kinomission niya ni Lord. Ang Holy Spirit will give you all the wisdom na kailangan nyo, all the anointing to get wealth. Pero ang tutulong sa inyo dyan, connect kayo dyan, ang mga anghel. So napaka-importante po na role nila. Pero hindi natin sila sinasamba. Yan ay, kumbaga, katulong natin yan. Okay. So, ang yun po sinasabi ko na, nung pumunta si Nathan Morris, kung kilala niyo si Nathan Morris, evangelist siya, lumalabas sa God TV every day. Grabe yung anointing, pero healing evangelist siya. So, ang mga nai-heal sa kanya, through him, ay grabe. Pumunta ngayon siya sa Asia. At umikot sa mga simbahan, Singapore, kung saan-saan, Hong Kong. Ang pinakahuli niyang church na pinuntahan ay itong sinasabi ko sa inyong church. Pagkatapos, bumalik siya kasi ako leader sa malaking church, no? Magre-report siya sa amin. At ang sabi niya, sa dami-dami ng simbahan na pinuntahan niya,
Itong leader, ito ang leader, ito ang aangat, ito ang aakyat, ito ang ipupul ng Holy Spirit para makita, di ba, yung honor? Alam niyo ho, kung sino yung mga taong yon? Yung mga tao yun ang pinakamababa sa pinuntahan niya. Puro domestic helpers lang yun. Pero tingnan nyo, kay Lord walang pinipili. Kasi sinasabi ko sa inyo, kahit wala kayong qualifications, huwag nyo nang isipin. Ako lang qualification, bakit ako naggumagawa ng bahay, nagde-develop ako ng properties? Di naman ako marunong yan. Anointing ang ibibigay sa inyo ni Lord. Iko-connect kayo sa tamang tao. Mga tamang tao ito tutulong sa inyo kung paanong ma-accomplish yung goals niya. Okay? So nung kinreate, balik po tayo dito sa taking dominion, nung kinreate niya ang tao, sabi niya, let us make man in our image, according to our likeness, di ba? Tapos kinreate niya, let them have dominion. Nung kinreate niya ni God ang tao, ang lahat ng mata ay nakatuon kay Adam. Kasi special siya. Lahat ng mata nakatuon kay Adam. 6 na paris ang matang nakatuon. Ito na naman ang question ko. Ito yung pampatagal sa ating Kanino mata yun? 6 na paris. Father, Jesus, and Holy Spirit. Tatlong paris lang yon, 6 na paris na mata. Sino yung iba? Trivial question lang ho ito. Kulang pa. Ano na ha? God the Father, si Jesus, ang Holy Spirit, kasi let us make man. Tapos, si Satan, talaga, kasi si Satan nasa earth. Tapos, ang mga angels, nakatingin ang mga angels. Kasi naka-assign sila to minister to man, di ba? Meron pang isa. Ito na naman. Kailangan, dagdagan ko na naman ng premyo para... Sige. Ha? Animal? Ang galing. Ang galing talaga ng LOTN. Bakit? Sa ibang church hindi nasasagot. Grabe kayo. Anong ibig sabihin? Sabi niya, let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, over all the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps upon the earth. Napakalaking responsibility ang binigay ni God. Napakalaking authority ang binigay niya kasi buong mundo. Ma-imagine mo, nasa mundo, ang lahat ng ginto, lahat ng pilak, lahat ng yan, nasa mundo. Anong nangyari? Alam po natin na nangyari, di ba? Nakuha yan ni Satan. So gusto kong kung paanong nakuha ni Satan. Bakit si Satan nasa earth? Anong ginagawa niya dito? Unfair ba si Lord na tayo, human beings, and then we're battling with spirit beings na hindi natin nakikita? Parang napaka-unfair, di ba? Pero may story po, bakit nandito si Satan? So, nung nag-create si God, nung kinreate niya ang heaven, He created spirit beings called angels. Ang mga angels, kinreate niya yan to carry out God's directives of putting everything in heaven in order according to God's will. Yan ang assignment ng mga anghel, na kailangan in order ang buong heaven. So, dito, ang focal point ng entire angelic creation was the throne room of God. Yung throne room, nandun si Jesus, nandun ang Holy Spirit, nandun si God the Father. Dito, hindi kailangan ng sun or moon. Kung natatandaan yung description ng throne room, hindi kailangan ng sun, hindi kailangan ng moon, kasi ang ilaw, nagra-radiate yan from the glory of God's presence. Ngayon, ang ginagawa ng mga anghel dyan is to worship God. Yan ang ginagawa. And out of this, above all this angelic throng, God created this most beautiful, most wonderful angelic creation. I would say, ang tingin ko, kasi sa pag-aaral ko, si Lucifer, ang pinakamataas ang position. Kasi may angelic thrones, mayroong position sila. May cherubims, may seraphims, may principalities, powers, rulers, thrones, and dominions. Merong merong mga position sila. Ang pinakamataas dyan ay si Lucifer. Bakit sinasabi kong pinakamataas? Dinidescribe siya ni Ezekiel. Basahin natin ang description ni Ezekiel sa kanya. Sa Ezekiel 28, sabi niya, thus says the Lord God, you were the seal of perfection.
full of wisdom, and perfect in beauty. Tanging si Lucifer lamang ang na-describe na anghel sa buong Biblia. Na ganyan ang description. The seal of perfection. Walang kulang. Perfecto siya. Full of wisdom and perfect in beauty. Napakaganda, pinakamagandang creation ni God. Tapos in verse 13, you were in Eden, the garden of God. Every precious stone was your covering. The sardius, topaz, hindi na natin babasahin yung napakaraming ano. Sabi niya, and pipes was prepared for you on the day you were created. And verse 14, you were the anointed cherub who covers. Anong ibig sabihin? Anointed. Anointed, anong anointed? Naintindihan niya kung ano yung pinag-uusapan ng God the Father, Jesus, naka-involve siya dyan. Anointing, may anointing siya ng Holy Spirit. Tapos, siya lang ang creation o angelic creation na pwedeng mag-cover sa throne. Sabi niya, the anointed cherub who covers. Siya lang. Tingnan niyo gaano ka importante si Lucifer. And verse 15, you were perfect in your ways from the day you were created, till iniquity was found in you. Ito na, nagkasala na si Lucifer. And verse 16, by the abundance of your trading, you became filled with violence within, and you sinned. Therefore I destroyed you, O covering cherub, from the midst of the fiery stones. Your heart was lifted up because of your beauty. You corrupted your wisdom for the sake of your splendor. So ito masyadong humanga si Lucifer sa kanyang sarili. Kasi talagang kung kumbaga, siya ang leader ng lahat ng mga anghel. Siya ang nagbibigay ng directive sa mga anghel para gawin nila ang kanilang mga trabaho. So sabi niya, you corrupted your wisdom for the sake of your splendor. I cast you to the ground. Sabi ni God sa kanya, so you defiled your sanctuaries by the multitude of your iniquities, by the iniquity of your trading. Therefore, I brought fire from your midst. It devoured you, and I turned you to ashes upon the earth in the sight of all who saw you. Alam niyo po, totoo itong description niya kay Lucifer. Nung siya ay sinunog ni God, sinunog siya eh. Nung ako ho ay bagong Christian pa lamang, lagi ako nasa prayer mountain dito sa Antipolo. Pagkatapos, kasi meron akong construction company, meron akong 12 kaso. At hindi ko alam kung paano ko mapapanalo kasi as a Christian, ayaw ko nang magdedemanda. Gusto ko mag-areglo na lang. We're talking of millions. Kaya hindi ko naman pwedeng bitawan. So ngayon, punta ako sa Antipolo, nag-spend ako ng time, siyempre worship, pray in tongues. Tapos sabi ko, Lord, pakita mo nga sa akin kung paano kong mapapanalo ang aking mga 12 kaso. Tapos biglang inopen ni God ang mata ko, spiritual eyes, at nakita ko ang itsura ng mga demonyo. Nako, sinabi ko sa inyo, nag-iisa pa naman ako doon. Konti na lang tumakbo ako sa takot. Kaya lang, palalakasin na loob ni Lord kasi kaya nga papakita niya yan sa iyo, hindi kanya pababayaan. Nung gusto ko nang tumakbo, kasi nakita ko sila, ang itsura nila, sabi ni Lord, I am with you. Do not be afraid. So nandyan sila. Tapos mamaya, binigyan ako ng oil. Yung parang yung may parang genie na, parang ginaganyan. Sabi niya, Terry, alam mo, bago pa lang akong Christian, alam mo, ang kalaban mo, hindi flesh and blood. Hindi mo kalaban ng tao. Hindi mo kalaban yung mga kinorte mo. Ang kalaban mo si Satanas, dahil si Satanas ang nag-iimpluwensya sa mga tao yan para gawan ka ng hindi mabuti. So, ganun ba yan, Lord? Tapos, wala pa akong scripture to back it up. Yan, salita lang ng Holy Spirit. Tapos sabi niya, ang gagawin mo lang dyan, i-anoint mo. So, pwede pa lang i-anoint itong mga, buhusan ng oil, itong mga evil spirits na to. So, di may pupunta sa aking harap, talagang super nakakatakot yung alien, napanood nyo yung alien, merong laway na mahabang ganyan. Tapos, para akong kakainin, lalapit sa akin, bubusan ko, tapos mawawala siya. Tapos, mamaya lalapit na naman sa akin, gusto ko na nga tumakbo. Gaganyanin ko na, mawawala.
So 11 nawala. Tapos mayroong isang higanting pagkalaki-laking halos gusto niya akong kainin. Tapos nakita ko yung aking lalagyan ay wala ng laman. Ay naku. Sabi ko, Lord, paano mangyayari sa akin ito kalaki-laki? Pagkatapos sabi niya, anak, binigyan kita ng kapangyarihan. Ikaw, hindi mo kailangan ng oil. Ikaw ang bahala dyan. So sabi ko, Lord, anong gagawin ko? Tapos sabi niya, Luke 10:19. Ano yung Luke 10:19? Sabi niya, behold. ang bibilis. Behold, sabi niya, I've given you the power and the authority against all serpents and scorpions and over every power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. So, ang ginawa ko, dinuro ko yung demonyo na yon at yun lang ang sinabi ko pagkatapos naglaho. Kaya lang, hindi yan na-anoint. After a few weeks lang, nanalo lahat ako sa kaso. Bigla na lang silang nagpuntahan, yung mga may utang sa akin, 11 nagbayad ng mga utang na wala naman akong sinasabi sa kanila. Talagang grabe, talagang doon nakita ko, talagang ang mga demonyo ay totoo. Ngunit, merong isa akong kaso, pagkatagal-tagal na yun, hanggang ngayon hindi pa nalulutas, kasi hindi ko na-anoint. Kumbaga, na-rebuke ko lang. Kailangan i-cast down. So, maraming tinuturo si Lord sa atin na kung ano-anong bagay para makontra natin itong ginagawa ni Satanas. Pero dapat makilala natin yan. Kasi kung hindi mo siya kilala, parang nanguhula ka lang. So anyway, kinreate ni God anong nangyari pala kay Lucifer? Hindi ba? He committed treason in the court of God. Nakita po natin. Basahin ko po yung sinabi ni Isaiah muna. Sabi niya, Isaiah 14 verses 13 to 14, For you have said in your hearts, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will also sit on the mount of the congregation on the farthest sides of the north. Ito yung plano niya. Gusto niyang gawin yung ginagawa ni God. Samantalang creation lang siya ni God. So in verse 14, I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. So gusto niyang maging kamukha ni God. Diba? Kung tatandaan niyo po, ganyan-ganyan na naging problema ni Eva. Si Eva, magmula nung kinreate yan, ang focus niya kay God lang. Nung dinisif siya ni Satan, sinabi ni Satan sa kanya, you will be like God, knowing good and evil. Oops! Nagkaroon ng pagnanasa si Eva. All of a sudden, tumingin siya sa sarili niya. Kung anong gusto niya, hindi na yung gusto ni God. Yan po ang problema. Itong malaking secret ito, marami ang hindi nagiging successful. You have all the anointing, nandiyan na lahat ang blessings. Kapag hindi nyo nakuha yan dahil dito, tumingin kayo sa sarili nyo. Titingin lagi kay God because He is the source. So kapag tiningnan nyo yung sarili nyo at nawala yung focus kay God, wala na. Doon nagkukos ng distraction sa buhay. Pero kung nakafocus ka kay God, yan ang life, yan ang success, yan ang prosperity, yan ang fullness. So wag mawawala, makakita man kayo ng mga bundok, mga sakit, wag mawawala. Kaya kailangan punuin ang ating utak sa salita ng Diyos. Ngayon pag-aaralan po natin kung paano mag-declare. So nakita natin ang kasalanan ni Satan. So tinupok siya ngayon, naging pangit siya. Anong nangyari? Revelation 12a, sabi niya, His tail drew a third of the stars of heaven and threw them to the earth. Si Lucifer, inentice niya ang lahat ng angels to join him. Kaya lang, he made a very serious miscalculation. Kasi ang na-entice lang niya is 1/3. Pero marami pa rin yan. Trillion pa rin yan siguro. Palagay ko, trillion pa rin yan. And then, anong nangyari? Yung mga hindi sumama, mga angels and under Gabriel, meron sa Revelation 12 verses 7 to 9, and war broke out in heaven. Michael, hindi pala si Gabriel, si Michael and his angels fought against the dragon, si Lucifer, and the dragon and his angels fought. But they did not prevail, nor was a place found for them in heaven any longer. So the great dragon was cast out,
that serpent of old, called the devil and Satan, who deceives the whole world, he was cast to the earth. And his angels were cast down with him. So saan siya dumapo? Dumapo siya kick out sa heaven, dumapo siya sa earth. At this time, ang earth was in total darkness. Alam niyo, ang earth in the beginning, sabi niya, God created the heavens and the earth. Kung pag-aaralan natin mabuti, na-create niya yung kinreate ni Lord na light or whatever, kung ano man yung sinabi niya, vegetation and all that, recreation na lang yan. Ayaw ko pong, kasi mamaya may masabing maling doctrine. Pero ito po yung aking revelation dito. Nung nandyan, for eons of time, hindi po sinasabi sa Bible, kung gaano katagal si Satan dumapo sa earth, bigla na lamang si God ay pumunta dito sa earth to recreate. Diyan niya ngayon tatawagin, let there be light. And there was light. Let there be a firmament amidst the waters. Let the waters be filled with abundant, yung creatures. Sabi niya ganun. So yan, puro creation siya until the 6th day, sabi niya, kung paano niyang kinrate ang mga bagay na yan, he spoke the word, di ba? Let there be, let there be. Bakit social si Adam? Sinabi ba ni God, let there be man? And there was man? Anong ginawa ni God? God took some dust and formed into man, di ba? And then he breathed his very own life. Yan ang kaya naging buhay si Adam dahil dito sa infusion ng breath ni God. Yun ang naging spirit ni Adam. Kaya siya nagkabuhay. Okay? So si Adam special. So ngayon, nung kinikreate si Adam, nandyan si Satan, yung mga animals. Kasi nauna yung animals bago si Adam eh. Pinresent ni God yung mga animals kay Adam nung na-create si Adam. So ngayon, Adam sprang up to life. Bumangon siya. Galit si Satanas. Nagulat si Satanas. Bakit? Because Adam was created in the image and likeness of God. Kamukha niya si God. So, naglalakad siyang parang Diyos. Nagsasalita siyang parang Diyos. Nagmumove, nag-a-act siyang parang Diyos. Tapos, anong sasabihin ni God sa kanya? Let them have dominion. Di ba? So, binigay ni God ang dominion over all the earth kay Adam. Hindi matanggap yan ni Satan. So, anong ginawa ni Satan? Gagawa siya ng paraan. So, kinirate na ni God si Eve. Kinuha niya dito sa ribs. Tapos, di ba, ginawa na niya yung asawa ni Adam. Hindi matanggap yan ni Satan, gagawa siya ng paraan. Ang hatred niya kay God na transfer ngayon dito sa first human creation. Anong ginawa ngayon ni Satan? Diniceive niya. Pinoses niya itong serpent, pumasok siya doon sa garden, niloko niya si Eve. So anong nangyari ngayon? Nagkaroon ng chaos. Di ba? Kasi yung dominion, yung karapatan natin na wala sa atin. All of a sudden, Satan is now the ruler of this world. He is now the God of this world. Literally, lahat tayo naging slaves ni Satan. Kung intindihan natin, anong nangyayari sa mundo? Satan and his demonic forces have become worldwide leaders with worldwide powers. Nakita niyo, they control all the evil forces in the world. Tingnan po natin kung ano ito mong kinokontrol. Meron kasing ranking din yung movement ni Satanas. Yung mga rulers of the darkness of this age, ano yan? They were assigned in nations and organizations. Powers and principalities were assigned to oppress people. They were assigned to oppress, hindi lang oppress, kundi possess. Pinopossess nila bata, matanda, ganyan. Tapos dinadala nilang mga sakit, dinadala nilang suffering. Anong nangyayari sa mundo? Tingnan po natin ha. Mga babae, puro sa balita, bigla na lang nakikidnap, nawawala. Binabaon sa ilalim ng lupa, hinahanap ng mga magulang, hindi mahanap. Mga lalaki, biglang papasok sa school, may daladalang mga baril, imamassacre nilang kapwa nila estudyante, pati mga guro nila. Sa Hong Kong, hindi ko masasabing mga prostitutes yan, 13 years old, 14 years old, ibebenta yung kanilang mga katawan sa mga matatanda o bata o kahit kanino, basta makabili lang sila ng latest na cellphone. Calamities, kung saan meron tayong mga super typhoons, all of a sudden meron tayong mga dambuhalang tsunamis.
nagkakaroon tayo ng mga ganitong hurricanes, tornadoes dito sa lupa. Ano pa, marami. Yung mga nagpupugot ng ulo, yung mga suicide bombers, nandyan lahat yan ngayon. Nanggugulo sa mundo, hindi naman sila yun. Ang nag-i-influence sa kanila ay si Satan and his demonic forces. So kailangan alam natin how to take dominion of what belongs to us. Hindi natin papatulan ang tao. It doesn't matter kung anong ginawa ng tao sa iyo. Siniraan ka, inislander ka, chinismis ka, ginosip ka. So what? Gusto mo bang magkasala sa Panginoon? Magagalit ka sa Kanya? Ako, wala na yan. Kahit ano pang gagawin sa iyo, wala nang sakit-sakit. Tama na yan. Dapat immune na tayo dyan. Hindi na natin papansinin. Lagi nating iintindihin, si Satanas lang yan. Itong mga tao ito, yan ang dapat nating ipag-pray, di ba? Pray for your enemies. Bless your enemies, sabi ni God. Di ba? So kalimutan, doesn't matter, ninakawan ka, o kaya, sabi nga, pinatay pa anak mo, so what? Wala na tayong magagawa dyan. Pero pag ikaw, hindi ka papatol, hindi ka magagalit doon sa taong pumatay sa anak mo, kunwari, alam mong si Satan na nag-influence dyan, makukuha mong patawarin yan. Hindi mo mafulfill ang calling kung meron kang daladala dyan. Yung forgiveness, napaka-important yung i-release lahat ng bitterness kasi hindi makakapag-operate ang Holy Spirit to the full kung meron tayong excess baggage. Dapat malinis tayo lagi. Every day, Lord, ano po bang nagawa ko? Tapos, repent lang. Actually, sabi nga ni Lord, confess na, Lord, ito po yung ginawa ko. Yun, that's it. Tapos na. Na-release ka na. Kasi, practically, binigyan na niya talaga kayo lahat. Lahat. Anointing, lahat nandiyan na. So, talagang mag-uumpisa. Kaya lang, pagdating nyo sa inyong bahay, sa inyong lugar, you face reality. Nasa kamay nyo po yan kung anong dapat nyong gawin. Lagi nyong iintindihin, hayaan na natin kung pinahamak tayo nitong, kung nag-embezzle ng funds yung kasama natin, King Sinira, hayaan nyo na po yun. Basta laging nakafocus tayo, laging napagpatawad, pinagpapatawad natin itong mga nakagawang masama sa atin. Dahil pag ganyan, open heaven lagi. Ayaw niyong ma-miss. Di ba ayaw niyong ma-miss? Ayaw niyong gusto laging sensitive kayo sa voice ng Holy Spirit. Kasi kung hindi, hardened heart, hindi niyo na maririnig, hindi niyo magagampanan yung inuutos niya sa inyo. Okay? So, anong nangyari ngayon? Nanggugulo si Satanas. Pero alam naman po natin na God already knew that this was going to take place in the garden. So he already had a perfect plan that was in place. He was going to send his son. And he did send his son. Jesus came down to the earth. He suffered. Sobrang suffering. Sabi ko nga po nung nakaraan, siya lang ang nakasuffer ng ganito kabigat. And he died. So ngayon, nandito siya to save us. So yung salvation, nasa kamay natin. So yan po yung istorya ni Satan. And how do we take dominion ni Satan? Ang pagtitake ng dominion lang po, napakadali. Yung sinabi ko sa inyo, huwag na kayo magre-react dito sa mga masasama. Kalimutan niyo po, lagi kayong titingin sa source, si God. Sa light at the end of the tunnel. May problema, hayaan niyo siya. And itutuloy po natin yung taking dominion by declaring the word, di ba? When you declare the word, you create. So pupunta po tayo sa declaration. Okay. Ang pinaka-nakakalungkot po yung makita ko yung, sa akin pinakamalungkot kong experience, yung makita ko yung mga, katulad yung mga very mature Christians, talagang mahal na mahal ang Panginoon, tapos hindi sila, prosperous. Hindi lang po naman sa pera, kundi sa mga ibang bagay, ibang areas of their life. Kasi hindi kailangan, hindi dapat pong ganyan. So, meron pong tinuro sa atin si God. Sabi niya, sa Ephesians 6:11, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. So, nakita po natin for the last 6,000 years, wala namang ginagawa si Satan kundi manloko. Nagdi-deceive siya ng mga tao, di ba? Nanloloko siya, ginawa niya nanloko siya, ginagawa niya hanggang ngayon, nanloloko siya. Yung tinatawag na wiles, mga wiles, trickery, mga kasinungalingan, mga deception.
Ang sabi ni God, put on the whole armor of God. Binanggit ko na rin po ito. Kung susumahin nyo yan, tinutumbok po ng armor, lahat ng weapons na yan is the Word of God. Napakahaba po yan kung ilang hours yan para mapaliwanag. Pero yun po ang tutumbukan. Pero dito is a command from God. God will not put on the armor for you. You will have to put it on yourself. Kung titingnan niyo po dyan, sabi niya, you put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Sa kasinungalingan niya, hindi sinabi ni God dito that you may be able to stand against the destruction of the devil or against sicknesses and diseases or against poverty and lack. Wala siya sinasabing ganyan. Against the wiles of the devil. Alam niyo po bakit? Because if Satan cannot deceive you, he cannot defeat you. Kung ikaw maliwanag ang pag-iisip mo na ito ay deception ni Satanas, hindi kanya kayang lokohin. Kaya nakikita niyo po ang mga victorious Christians, kaagad kita nila yan. Hindi tayo magpapatalo kay Satanas, hindi natin alam ang kanyang kalokohan. Okay? Marami pong mga tao sa Old Testament, New Testament, ang mga nasira dahil sa ginawa ni Satan. Isa na si Eve. Yan ang una. Hindi lamang po silang dalawa ni Adam ang napinsala, kundi lahat tayo kasi nagkaroon ng kamatayan ang earth. Pero meron po dito si David. Gusto ko lamang pong banggitin kasi, mga pastors, kayo po ang unang-unang tutuksohin ni Satanas. Dahil kapag kayo ang natukso niya, kayo ang bumagsak, damay ang lahat ng flock. O di napakarami niyang kuha. Kesa yung sa ibaba lang siya mag-uumpisa, hindi huga niya ng tactic ni Satanas. Although mag-i-impluensya siyang manggugulo sa inyo. So yung mga pastors nating mahal, mga lalaki ang gugwapo pa naman, hindi natin maaalis sa kanilang sila ay tutuksuhin ng mga babae. Di ba? Hindi niyo maalis yan eh. So tutuksuhin kayo. So kailangan po careful. Nangyari kay David. Tingnan natin nangyari kay David. Sabi kung babasahin natin yung 2 Samuel, ang sabi dyan is, si David dapat nasa gera. Ito yung panahon, springtime, na dapat si David nandun sa gera, namumuno siya doon. Kaya lang he chose to stay in his palace. Tapos sabi niya, bumangon siya gabi. At pumunta siya sa rooftop. Nakita niya ngayon itong isang magandang babae ni si Bathsheba at naliligo. Nagandahan si David, so he called for her. Tapos, he had sexual relationship with her. He impregnated her. Binuntis niya. Pagkatapos, gusto niyang i-cover up itong kasalanan niya by yung sasabihin niya, kunwari, si Uriah ang nahiga kasama si Bathsheba, pero hindi niya magawa dahil ayaw namang pumayag ni Uriah. Dahil tingnan yung puso ni Uriah. Mas secret kesa kay David. So anong ginawa ni David? Pinapatay niya. Pinalagay niya sa frontline. Siyempre siya ang mauunang mamatay doon. So makita po natin, sabi ko, ang kasalanan natin does not go without consequences. Talagang may consequences yan. Hindi maaring wala. So ano nangyari kay David? Nakita po natin na ang kanyang anak na si Absalom tried or attempted to assassinate him. Di ba? Si Amnon, yung kanyang panganay na anak, ay nirape ang kanyang kapatid, stepsister na si si Tamar. Tapos yung isang panganay na anak ni kay Bathsheba namatay. Yung mga asawa ni David, hindi ba? Pinagre-rape yan. Hindi po, kung makikita nyo ang Book of Psalms, napakaraming hinagpis sa puso ni David. Pinagsisihan niya. Talagang inaangat niya kay Lord na, di ba, yung mga kasalanan niya. Although hindi naman tayo dapat makondem dyan. Dahil nandyan na sa atin. Si Jesus, hindi na tayo kailangan makondem. Kasalanan, tapos na yun for as long as you repent. Ang sinasabi ko lang po, mag-iingat kasi napakasarap niyan. Kaya lang masarap yan pag gawa mo sa iyong asawa. So nakikita niyo po, mga pastor, bago ka mag-minister sa isang babae, lalo na maganda, kailangan kasama mo, misis. You have to be accountable. Kung wala kang sense of accountability, ikaw ang tutungiin ni Satanas. Sayang yung plano ng Holy Spirit. Ganyan din po sa babae. Hindi kayo pwedeng mag-minister sa lalaki, sama niyo si mister. Unless sa babae, lalaki, pwede yan. So, kailangan po, clear tayo dyan kasi sayang, masisira po.
love of money. Marami pong mga, like kami, na-involve kami sa mga iba't ibang simbahan. Umaalis kami dahil sa tithing. So, kung bakit po napag-iinteresan ba yung tithing na yan, kakaroon ng problema itong simbahan dahil tinitingnan yung aming linalagay na tithes. So anyway, yung pong embezzlement ng funds, may mga pastor na nakakagawa, nakakakupit. Nakakakupit ba? Hihiramin ko muna ito tapos isosoli ko. Yung pong hihiram na yan, kung walang permission, kung sino man ang may hawak ng funds na yan, at walang permission, kasalanan yan dahil kinuha mo. Ma-piso, ma-1,000,000, pantay lang yan kay Lord. Kung ikaw gumawa ng kasalanan, pareho lang yan, malaki, maliit sa mata ni Lord. So iwasan po yan. Okay, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and great commandment. Tapos yung number 2, and the second is like it, you shall love your neighbor as yourself. Of these 2 commandments, hang all the law and the prophets. So kung ito, kaya natin gampanan ito, mahalin natin ang Panginoon, ibig sabihin, siyang unang-una. Pagkagising sa umaga, siyang unang naisip, siyang unang igigreet, hindi Mrs., hindi Mr. Bago matulog sa gabi, siyang unang igigreet, good night, Lord, mahal na mahal kita. Yan ang lagi. Siya ang center. Kung po pwede, bigkasin niyo lagi, Lord, mahal kita. Lord, mahal kita. Maya't maya, Lord, I love you. Lord, I love you. Tandaan niyo, kapag sinasabi niyo yan, sino ang tinitingnan ni God? Ito pa na I love you nito dito ako. Di ba magpo-focus? Mga anghel, puntahan niyo nga yan. Di ba? Pupunuin kayo yan kasi fullness kayo eh. So gagawin ni Lord, pupunuin kayo. So maya't maya, para lagi niyo siyang naiisip. Yung susunod, please. Ito, Matthew 5:44. But I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you, that you may be sons of your Father in heaven. Tingnan niyo po, love your enemies. Yan ang binanggit natin kanina. Bless those who curse you. Yung mga nagsasabi ng mga masasamang salita sa inyo, mamahalin niyo pa rin. Be-bless nyo. Paano ang pag-bless? Ang bless ba, I bless you? Yan ba ang pag-bless? Oh, I bless you? Bibigyan. Hindi lang. Bibigyan nyo. Sabi nga, mamumuti siya eh. Pag binigyan nyo yung kaaway nyo, ako yan, ganyan, ako yan. Pag ako, meron, napansin kong meron hindi gusto sa akin, ayan na, regalo, naku, wala na yan. Gusto na ako kaagad nun. Kaya yung nag-prophesy si Pastor Cesar sa amin, mag-asawa, kahit daw saan kami magpunta, ay mamahalin kami dahil dyan. Bless kami kaagad. Kaya naman dahil bless kami ng bless, sow kami ng sow, reap kami ng reap. Diba? Okay. So walang magkukurse sa'yo. Do good to those who hate you and pray for those who spitefully use you and persecute you, that you may be sons of your Father in heaven. So pag hindi mo ginagawa yan pala, hindi ka sons. Kasi kung son ka, talagang gagawin mo yan. Hindi naman ibig sabihin na hindi ka ligtas. Ligtas ka pa rin. Kaya lang hindi ka nag-a-act as prinsipe ng kaharian. So kung hindi ka nag-a-act as prinsipe, huwag ka na mag-expect ng blessings dahil hindi dadapo yun sa'yo. Okay? Ito talagang kine-cleanse kayo ni Lord. Kine-cleanse. Sobrang cleansing ang ginagawa ni Lord sa inyo. Kasi paano kayong bibigyan ng malaki if He cannot trust you with the least? Diba? Okay, yung susunod, please. Repay no one evil for evil. Halimbawa, may sinabi, chinismis ka, tapos i-chismis mo. Halimbawa, may sinabi sa iyong masama. Let's say, Pastor, may sinabi sa akin tungkol kay Pastor Jane. Hindi na makakarating kay Pastor Jane. Hanggang dito na lang sa akin yan. Hindi makakarating kay Pastor, hindi makakarating. Hanggang sa akin na lang. Kung hindi, masisira ang pangalan nila. Mabiblemish ang mga pangalan nila. Ha? Tapos sasabihin natin, pwede siguro sa asawa natin, depende po yan. Although, minsan kailangan natin ng may makinig sa atin, pwede nating sabihin. Pero ako, madalas, hindi ko na rin sasabihin sa asawa ko kasi masisira lang yung karangalan ng tao ito sa asawa ko. Pag dadating ang panahon, sasabihin pa, huwag mong tutulungan yan. Nako, wala na, di ba? Okay. Live peaceably with all men. Ibig sabihin, wala kang kaaway. Kung merong galit sa'yo, makipagbati ka na kaagad. Ikaw nang lumapit. Hindi mo kasi siyang gumawa ng kasalanan. So what? Kung siyang ginawa ng kasalanan, si Satanas lang naman nag-influence. Lumapit ka na, sorry. Ikaw nang mag-sorry, di bali na, para mag-patch up kayo. Kasi ang Holy Spirit, pumupunta lang yan sa lugar na may peace. Pag may chaos, hindi yan pupunta. So kailangan laging at peace kayo with everyone. 20, therefore, if your enemy hungers, feed him. Pakakainin niyo siya. If he thirsts, give him a drink. Yan.
Matthew 5:20. Do not commit murder, and anyone who murders will be subject to judgment. Wala naman pong magmamurder sa atin. Pero tingnan natin yung susunod. But I tell you that anyone who is angry with his brother will be subject to judgment. Totoo yan, may judgment. Hindi pwedeng hindi tayo mag-judge yan. Actually, yung judgment, si Satanas lang mag-judge yan. Kasi yung judgment, kinuha na ni Jesus sa atin. Pero i-judge ka ni Satanas, siguradong dadakmain ka niya. Kayang-kaya ka na niyang kainin dahil sa anger na yan. Kaya itong na-release ang anger sa inyo kanina, di ba? Kasama sa bitterness and forgiveness. Napakagandang balita yan. Talaga sobra-sobra si Lord. Kinumpleto niya talaga itong elotin. Grabing preparation. Grabing-grabe. Sobrang-sobra. Okay, yung susunod. Kasi alam niyo bakit? Kasi yung worshipers kayo eh. David kayo eh. Grabe kayo. Anointing ni David. In your tabernacle, who may dwell in your holy hill? He who walks uprightly and works righteousness and speaks the truth in his heart. Yung nagsisinungaling, yung white lies, yung mga ayaw nating sabihin, makakasama sa tao or whatever, iiwasan na po natin yan. Kasi si Satan is the father of lies. He's a liar and the father of lies. Kung ikaw nagsisinungaling ka, ikaw ay nagko-connectang mabilis pa sa alas 4 kay Satan. Kayang-kaya kanya na naman kainin. Agawan niya yung mga blessings mo, hindi mo na naman makikita. Ha? So, yung mga blessings nyo, kung hindi nyo makikita, God has nothing to do with it anymore. Binigay na yan as far as He is concerned. Si Satan lang ang nagnanakaw niyan. So, kailangan alam natin how to take dominion. And to take dominion is, wala kang kaaway. Mahalin mo ang kapwa mo katulad sa pagmamahal mo sa sarili mo. Amen, amen. Yan ang turo ni Lord. Huwag tayong maging greedy. Nang ikaw lang ang tangi mong iniisip, sarili mo lang. Hindi, ayaw ko naman pong sabihin na kakainin na lang ng asawa mo, pamimigay mo pa. Magagalit naman po si Mrs. sa ganyan. Pero may mga pastor na gumagawa ng ganyan. Tandaan po, ang family comes before ministry. Huwag kalilimutan, may time kayo to train your children. Hindi nyo pwedeng ministry kahit mga pastors. Kung hindi, makakasingit si Satan. Mawawala ang pamilya nyo, magkaka-bitterness. Pag nagka-bitterness, ang misis mo may bitterness ka na rin because you are 2 in 1. So wala na naman, hindi naman makakapag-operate ang Holy Spirit. So laging at peace kayo sa mga anak, laging at peace kayo sa asawa. At ang lalaki, ang lumalapit kay misis, kasalanan man ni misis o hindi, dahil kayo ang more spiritually mature, lalapit kayo kay misis, sige na, sweetheart, patawarin mo na. Kasalanan man hindi, sige na para ma-patch up na. Eh di tapos na, di ba? Tapos na. Huwag nang magyabang, huwag nang magalit, huwag nang maging arugante. Magpatawad mabilis. Si Jesus, anong ginawa sa kanya? Dinuraan, hinubaran, di ba? Pinagpapalo, pinagsasaktan, pinatay. Ano sabi niya? Forgive them. Ganyan din tayo. Mahalin natin, alam mo, pag ang LOTN is founded on God's love, sino pa ba naman? Love conquers all. Walang makakaatake. Amen? Naku, talagang grabe. And when you have love, pag may pag-ibig na umiikot sa inyo, wala nang chismisan. Alam ko po maraming chismis na pumasok dito. Noong una, nawala lahat na yan kasi kung ano-anong nang napag-aralan nyo, di ba? Nawala na yung bitterness, nawala. May mga iniwan kayong mga tao na gagalit kayo sa Bacolod o kung saan-saan nyo iniwan yan. Ngayon, nawala na lahat yan. Kasi kinlens na kayo ni Lord. So, maganda pong start talaga ito. Talagang makakakilos ang Holy Spirit. Every day, Holy Spirit, ano ang plano mo sa akin today? Pagkagising, Holy Spirit, wag nang maraming hingin. Alam na ni God yan. Nandito na lahat yan. Ang gagawin, declare, take dominion na. Hindi na hingi-hingi kasi binigay na sa atin. Pero ang importante, hihingi kayo ng wisdom. Holy Spirit, anong gagawin ko today? Paano ako makakabless ng tao today? So si Lord na talagang magbibigay siya sa inyo ng mga tao at dadami, ganyan lang dadami ang LOTN. You share your love. Holy Spirit, kanino mo ako dadalhin today? At pag sinabi niya yan, iwanan mo yung gagawin mo. Puntahan mo yun. Dahil napaka-strategic niyan. Yung nga po sinabi ko sa inyo, paano kami nagkaroon ng divine encounter ni Pastor. Although si Pastor Raymond ay pinsan ng aking husband. Kaya lang 30-something years na kami sa Hong Kong, hindi ko po nakilala si Pastor Raymond. Kaya hindi, kasi lagi kaming wala rito.
Pero pinsan po yan ni Robert. Pero nagkaroon kami ng encounter ni Pastor Jen. Si Pastor Jen nag-ooperate. Kasi pati si Pastor Raymond nag-ooperate kasi dapat pupunta sila ng Friday. Kung pumunta sila, ngayon nawalan daw sila ng ganang pumunta, tinamad. Bakit? Yun ang tawag sa holy dissatisfaction. Holy Spirit, ilalagay niya yung dissatisfaction sa puso mo para tamarin ka. So kailangan alam mo ang Holy Spirit yan. Tapos Saturday pumunta na sila at kami ay nag-meet. Kita nyo? Nandito kami ngayon, di ba? At kami blessed na blessed mag-asawa. Hindi namin ang blessing kasi pag tayo na-fulfill natin ang calling natin, yun ang pinakamaligayang moment sa tao. Pag ang tinulpil mo, yung calling mo, yung sinabi ni Lord na gawin mo for today, ikaw ang pinakamaligayang tao. At tandaan nyo, bawat fulfillment, kasi marami yan, no? Parang hagdan yan, paakyat ng paakyat. Bawat fulfillment may reward. Yung inheritance complete, nire-release na ng power ng Holy Spirit, unti-unti hanggang mapagkatiwalaan ka niya to the full. Tapos makita mo, hindi na kailangan ka, hindi ka na kailangan mag-take ng dominion dahil the blessings will overtake you na. The blessings will sobra-sobra na, hindi mo na alam kung kanino pamimigay. Di ba? Kanino pamimigay ito, kanino pamimigay, ganyan na. Hindi na yung iniisip mong ihingi. At huwag na kayong maghihingi kung kanino, kasi hindi nagbebeg ang prinsesa, prinsipe, hindi yan nagbebeg. Hindi kayo yan, pastor, bigyan mo po ako na, wag na. Doon, pagkatapos ng sasabihin ng Holy Spirit sa'yo kung kanino kanya ikokonekta. Okay? Kasi nakakahiya ang Christians, ang mga prinsesa, prinsipe, humihingi dahil wala silang pagkain. Doon, yun ang source. Hindi yung kapitbahay, hindi pastor. Yun, pagkatapos ikokonekta kanya. Makikita mo, ihahatid yung pagkain, bibigyan ka ng trabaho, bibigyan ka ng pondo sa negosyo, bibigyan ka ng pangangailangan mo. Makikita niyo po yan. Amen. Okay. Susunod po, ayan. He who does not backbite with his tongue, nor does evil to his neighbor, nor does he take up a reproach against his friend. So, wag nang, inulit-ulit na lang po natin, wala na yung chismis. Ha? Wala na, puro magaganda lang ang sasabihin na lang natin. Unless, siyempre, ire-reprimand. Gusto ni Lord, magbago ito. Siyempre, tuturuan mo, sabihin mo kung anong mali. Pero yung mali niya, wag mo na isa-share dun sa assistant mo, ganito masisira ang pangalan niya. Sarilinin niyo po ang problema ng mga flock na naghihingi sa inyo ng counseling. Kasi pag mapagkatiwalaan kayo ni Lord sa maliit, pagkakatiwalaan kayo sa malaki. Sukatan po yan, ang trust nyo kay Lord at trust niya sa inyo. Okay, next. He who does not put out his money at usury, nor does he take a bribe against the innocent. So, hindi pala tayo pwedeng magpa 5-6. May mga pastors dyan na nagpapautang para malaki ang interest, wag na po natin ginagawa yan kasi hindi gusto ni Lord. Okay, and bribe, ayan. Para mapibilis ang proseso, bibigyan natin ng government official, hindi na po natin ginagawa yan. Yung mga corrupt sila, alam natin ini-influensya ni Satan, pero hindi tayo magpapa-influensya dyan. Okay? Ano pa po? Meron pa? Blessed are you when they revile and persecute you and say all kinds of evil against you falsely. Tingnan nyo, ako, mas tuwang-tuwa pa nga ako pag sinasabihan ng masama siguro. Bakit? Blessed are you. Lalo ako nabe-bless pag maraming nagsasabing, hindi ako mabait, hindi ako ganyan. When they revile and persecute you and say all kinds of evil against you falsely, I am blessed when people do that. Kasi hindi ako magre-react, hindi kita papatulan. So I am blessed. Anong mangyayari? Rejoice and be exceedingly glad. Magtatalon ka, ako saya-saya ko dito sa mga pinagsasabi ng tao ito dahil yan ay kasinungalingan, hindi totoo. And for great is your reward in heaven. Kita nyo? Great is your reward. Hindi lamang po sa heaven yan, dito sa earth. So kung merong masama loob, kalimutan na. Si Satanas, lagi po natin, Satanas na lang yan. Kalimutan na natin, tayo ay bumalik sa ating pagmamahal sa Panginoon. Yung pagmamahal niya, i-express natin pabalik sa Kanya. Okay? Susunod po. Whenever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive him, that your Father in heaven may also forgive you your trespasses. So kung meron pang hindi nagpatawad, pero kanina, parang nagkaroon na ng forgiveness lahat. Nag-minister si prophetess, di ba? Okay. But if you do not forgive, neither will your Father in heaven forgive your trespasses. So hindi kayo mapapatawad. For example, hindi kayo napatawad, saan kayo? Kayo iniisip natin,
Born again ka ba talaga? Kung ikaw hindi marunong magpatawad, paano ka na born again? Kasi ang pagmamahal ni Jesus hindi pwedeng mag-emanate. Hindi pwedeng magstay siya lang dito. Lalabas at lalabas yan to share with others. Kung wala ka nun, medyo question mark. Kailangan siguro, examinin mo yung sarili mo, siguro tanggapin mo ulit si Jesus. Imposibleng wala kang pagbabago at walang transformation pag si Jesus pumasok sa iyo, napaka-imposible po nun. So yung mga flock natin na akala natin nag-receive, wala naman pala sa puso nila, balikan po natin yung mga nakikita natin walang pagbabago, siguro wala si Jesus pa sa kanila. Okay. Therefore I say to you, whatever things you ask, when you pray, believe that you receive them and you will have them. So, ano pa? Ang pagmamahal ni God ang mag-ahari sa atin, walang kaaway, walang chismis, di ba? So ngayon, pag ikaw ay nag-pray, anong mangyayari? Holy of Holies ka, bagsak ka agad ang mga blessings sa'yo. Di ba? Kasi He has trusted you. He has seen your faithfulness. Anong reason pa? Wala na. Ang sabi niya, magpo-fall, magbabagsak na ang anointing, babagsak ng power ng Holy Spirit to release. Di ba? Ibig sabihin, ready ka na to receive. Ha? Hi, si Pastora Terry Cheng po ito. Nawa po ay na-bless kayo sa mensahe ng Panginoon para sa araw na ito dito sa aming programang Living the Blessing ng Terry Cheng Ministries. Ang sabi po sa John 8:32, "You shall know the truth, and the truth shall set you free." Ano po bang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito ay ang salita ng Diyos ay ang tanging makakapagbigay sa atin ng kalayaan. Kalayaan saan? Kalayaan sa lahat ng ating mga problema, kalayaan sa lahat ng ating mga paghihirap, at kalayaan sa lahat ng ating mga karamdaman. I can very well, boldly say this to you because I experienced it myself. Alam niyo po, bago ako na-born again, hiwalay kami ng asawa ko. Ako po ay baon na baon sa utang, as in milyon-milyon. At ako po ay nakaranas ng isang matinding karamdaman, cancer of the ovary. Wala na pong essence ang aking buhay. I was suicidal. Pero nung tinanggap ko si Jesus as my Lord and Savior, He transformed my life completely. Ni-restore po niya ang aking marriage. Ako na po ang pinakamaligayang may bahay sa balat ng lupa. At binigyan po ako ng Panginoon ng godly wisdom para magkaroon ako ng pera para mabayaran lahat ng aking mga utang at magkaroon ng kapital para sa panibagong negosyo. At higit sa lahat, ako po ay kanyang pinagaling. Walang surgery, walang chemotherapy, walang radiation, walang medication. It was divine healing. Kung ikaw ay may mga problemang katulad ng naranasan ko before, ang kailangan mo ay isang tagapagligtas, isang Savior, at ito ay walang iba kundi si Jesus. Sino si Jesus? Si Jesus ay anak ng Diyos. Siya ay bumaba dito sa lupa. Siya ay nagkatawang tao, naghirap at namatay sa krus. At siya ay nabuhay muli para maisalba ka sa lahat ng iyong mga kasalanan at sa iyong kaparusahan. Kung gusto mo ng kalayaan, tatanggapin mo si Jesus at ililid kita dito sa prayer na to. Kapag binigkas mo ito sa iyong bibig at tinanggap mo si Jesus as your Lord and Savior, your life will never be the same again. Dadaloy ang kanyang buhay, ang kanyang presensya sa lahat ng areas ng iyong buhay. So, ipikit mo ang iyong mga mata kung ikaw ito at ililid kita dito sa prayer. And pray it from the heart as if it is your own. Heavenly Father, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. At marami pong salamat sa pagpapatawad ninyo. Jesus, kailangan kita. Come into my life and be my Lord and Savior. Holy Spirit, change me, mold me, transform me into that person that you designed and created to be. Amen.
Ayan, born again Christian ka na. Congratulations! Alam mo, kung patuloy kang manunood at makikinig araw-araw dito sa aming programang Living the Blessing ng Terry Chang Ministries, nakakasigurado akong mararanasan mo lahat ang mga pagpapalang nakasaad sa salita ng Diyos. Tandaan niyo po, mahal ko kayo at mahal kayo ng Panginoon. God bless you.